Hello and welcome back to our YouTube channel, Handelina Vlog. Meron tayo ditong isang Acer laptop, old model. Ang kanyang model ay Acer Aspire 4730Z. So ito yung kanyang model. Makikita natin na gumagana naman, nag-turn on, pero ayaw mag-display on screen. So wala tayong nakikitang display on screen. Yan ang ating susubukan na i-fix sa video na ito. Okay, so ito na ngayon, walang display on screen. Nangyari daw ito pagkatapos nag-black brown out. So merong ginagawa yung may-ari and then suddenly nag-turn off at nawala yung display pagkabalik. So susuriin natin, nakabaklas na yung likod para makita natin. Susubukan nating i-connect sa isang external monitor. Meron tayo ditong mini external monitor connected sa VGA cable. So suriin muna natin kung mag-display ba siya para matiyak natin kung may problema yung LCD. Ayan, so na-connect natin pero hindi maayos yung display. Kahit pa inayos natin yung VGA cable, hindi maayos yung display. So posible meron talagang dapat natin suriin sa likod na bahagi para ma-fix natin ang isyong ito. So hindi natin nakikita. Remove natin ito. Usually kasi kapag kinoconnect natin ito sa external monitor, nagdi-display siya. So ito, ibang klase din. Posible meron pang ibang cause na ayos yung mag-display. So titingnan natin dito sa likod. Naka-remove na yung kaniyang camera. Yung connection dito sa camera. Na-remove na natin yung cable. Anyway, walang problema kung na-disconnect yan. At ito yung kanyang inverter, circuit para sa inverter. Susuriin din natin mamaya. Baka isa yan sa mga dahilan bakit na walang display. Okay. So, parang nagbi-blink lang ng konti pero walang display. So hindi ito software issue kasi kapag nag-Windows update lang, posible may pagkakataon na ganyan ang mangyari, pero ito physical or hardware issue. Ayan, parang blinking yung screen. So wala talaga. Okay, so titingnan natin dito sa likod. Ito yung kanyang LVDS cable, yung connection niya. So para matiyak natin na safety, dahil pagka tayo ay nag-handle ng ganito connection, kailangan muna nating tanggalin yung battery. So yun ang pinaka safety na paraan. So remove muna natin yung battery. Okay, so na-remove natin yung battery, parang may konting alikabok. Brush lang muna natin. Anyway, yung battery ay hindi siya nakaka-apekto sa display.
Okay, so dito naman napansin natin na may mga konting alikabok. So tatanggalin na natin yung cable. Ito yung sa kanyang camera, and then ito naman yung sa LVDS cable, yung sa display patungo dito sa LCD panel. So tatanggalin natin ito ng dahan-dahan, then susubukan nating linisin yung contact niya. So now na natanggalan natin yung contact, I mean yung LVDS cable, yung contact from the panel to the LVDS cable. Next na susuriin natin ngayon, yung circuit. Lilinisin muna natin ng brush. Yung contact, well, posible din yung madumi na contact cause ng, of course, lost contact because of the build up ng dust. So naibalik natin, tapos pwede siguro natin i-remove itong plastic cover dahil may mga alikabok. Okay, so may mga alikabok, kailangan nating lilinisin din ito dahil napaka masela ng mga parts na yan, yung mga component. So itong mga part na ito medyo may konting dumi. So tatanggalin muli natin yung LVDS cable para makita natin sa likod na bahagi. Ito yung parang sa COF or circuit on foil, napakanipis lang. Ito yung kanyang mga contact from the circuit to the panel. So merong mga circuit na maninipis lang. So napaka-sensitive talaga ng part na yan. Kakaiba din ito sa mga modern na panel na iba rin yung kanyang construction. So mas mabuti ay lalagyan natin ito ng
cleaner ito. So ito yung ginagamit natin pang remove ng mga dumi kapag dumidikit na yung maliliit na dumi, mga alikabok. So pwede nating matanggal. So yung circuit niya, yung lalo na itong maliliit na mga contact, at din itong kanyang chip, lalagyan natin ng lighter fluid, yung panglinis. Napakagandang panglinis nito kapag in terms of mga circuit. So at least nalinis natin yung circuit. Check din natin yung kanyang inverter. Ito yung circuit. So meron kasi siyang component, SMD component. Check natin yan, yung kanyang connection. For continuity test, check natin yung component na ito. Okay naman yung component, wala tayong makita. Check muna natin. Ayan. So wala tayong nakitang defect. Okay lang naman. So subukan din natin yung kanyang board. Yung maliliit na mga component.
So, wala tayong nakitang mga defect sa component. So, okay lang naman. Kaya posibleng gagana na ito. So, hindi siya shorted. So, kailangan lang natin ibalik yung ating LVDS cable. Connect natin. So, ayan, no? Susubukan natin na uli na i-turn on. Mamaya na lang ibalik yung sa camera connection. Then we are hoping mga 95% chance na gagana ito. Dahil wala namang problema sa mga component. Okay, so susubukan natin. I-plug in natin yung charger. And we pray and hope na mag-display. Sana. Ayan. Display. So nakikita natin na simula nang nag-load yung kanyang operating system. At normally bumalik sa dati yung display. So nakuha siya sa cleaning yung contact ng kanyang LVDS cable and also sa board. So success yung ating ginagawa sa pag-attempt na mag-repair sa Acer na laptop. So gana na ulit. Successful. Gustuhan mo ba ang video ito? I-click ang subscribe button, i-like and share din sa iba. At i-click ang notification bell para laging updated sa mga videos dito lang sa ating YouTube channel, Handilina Vlog. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli!